1, 2, 3, come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. So, nandito tayo ngayon, nasa outside kasi dito kami nag-dinner ni Nu at ayun. So, syempre, gumawa na ako ng aking vlog for today na ichichika sa inyo ng bonggang-bongga. Alam nyo naman si Mama Sam ninyo, anywhere. O, di ba? So, ito na, pag-uusapan natin. Ang una nating chika, Miss Cosmo. Nagdatingan na nga ang mga candidates na lalahok para sa press con ng Miss Cosmo. Miss Philippines, wala nga ba dito? Hindi ko alam, hindi ko sure kung wala nga ba si Miss Philippines dito sa Miss Cosmo, pero na-surprise ako kasi this is the first time na hindi makaka-attend sa press con ang Miss Philippines. Hindi ko alam kung hindi siya inimbitahan or hindi siya talaga pumunta. Or baka busy si Bella Ismael, hindi available. Baka may invitation tapos busy siya. So ako, para sa akin, it's okay kung hindi naman siya makakarating dyan. Mas maganda nga yun eh. Surprise na lang sa finals. Magkita-kita na lang sa finals ng ganda. Pangit din naman kasi yung nagkakakitaan na, nagkakaalaman na ng galawan. Alam nyo naman ang Miss Cosmo, paandar din. So, mas maganda na masupresa sila sa beauty ni Bella Ismael. Ako, agree ako doon na hindi siya pumunta dito. Agree ako na parang tama yung ginawa niya na wag umaten dyan. Kasi kahit naman umaten siya o hindi pa rin naman natin sigurado na mananalo tayo. But for now, nakikita ko naman ang laban ni Bella Ismael ay isa sa mga masasabi kong pwedeng maging malakas ang kanyang laban sa Miss Cosmo. Bakit ko nasasabi yon? Diyos ko naman, pagdududahan mo ba si Bella Ismael matalino, may beauty, tapos magaling sa execution, very elegant kung kumilos. So, pwede ko talagang masabi na si Bella Ismael ang isa sa mga pwedeng maging matinik at kung makakarating to sa dulo ng competition, ha, my gosh. Alam mo yon, pwede siya sa debate talaga dito sa Miss Cosmo. Kaya abangan natin yan. Oho. So, Bella Ismael, isa talaga sa mga matinik. So, wag kayong mag-alala. Feeling ko naman ay kakabog ng bonggang-bongga ang pambato natin sa Miss Cosmo. So, sino daw ba yung mga nakikita kong malakas na kalaban ni Bella Ismael from Asia? Si Thailand. Si Thailand kasi very aggressive eh. Aggressive yung galawan. Tapos, alam mo yon, appointed lang siya. Pero kung ano talaga, alam mo yon na parang palaban ang Thailand. And then, si Myanmar, alam naman natin na nagpe-prepare si Myanmar ng bonggang-bongga. Nag-training pa siya sa Pilipinas. And then, styling niya, okay din. So, ang nakikita ko talaga na matinik ay itong si Myanmar, Thailand, and Philippines pagdating sa Asia. How about Indonesia? Hindi ko pa siya nakikilatis, pero syempre, wag tayong alam mo naman ang mga taga-Indonesia, di ba? Lumalaban din yan sila. And then, of course, pray for Indonesia kasi nagkaroon ng lindol sa kanila at ayon, I hope na sana yung kapatiran natin mga Muslim at yung mga Indonesian people na okay sila. So, please keep praying for Indonesia, no? At saka sa Colombia din, nagkaroon din. Oho. So, yun, nakakalungkot. Grabe na yung mundo. And then, para naman sa sumunod nating chika, eto nga, malapit na ang Miss Grand. Siyempre, ang pambato natin na si Angelica Lopez ay hinahanda na para sa competition ng Miss Grand kung saan gagawin saan ba gagawin? Sa India. So, tingin ko daw ba, kakabog daw ba ang beauty ni Angelica Lopez sa India? I-prepare niya yung sarili niya, syempre. Alam naman natin na yung galawan niya pasok sa banga. The way kung paano siya mag-execution, kung paano siya gumalaw at magpasabog
So, pero hindi po pwede na parang, makampante. Kailangan i-prepare yung sarili sa lahat ng aspeto. Kailangan niya i-prepare yung sarili niya sa magiging galawan niya and sa mga pasabog niya, sa mga magiging paandar niya. Konti lang yung panahon eh. Parang sa next month, aalis na siya. Mag-start na kasi ang Miss Grand next month. And then, ayun, i-prepare niya lang talaga yung sarili niya. Kasi kung hindi niya i-prepared, ay nako, maliligwak tayo. Charot. Hindi, kaya yan. Sabi nga ganon, ay nako, may El Tocuyo yan doon. Alam nyo guys, iba naman ang Miss International, iba naman ang Miss Grand. So, bigyan natin siya ng, alam mo yon ng chance. Or hayaan natin siya maghanda, di ba? Hayaan natin ipakita yung proseso niya. Kayo naman, yung iba, sobrang negative talaga mag-isip about Angelica Lopez. And then, sabi ganon, makukuha daw ba ni Angelica Lopez yung back-to-back win para sa Pilipinas? Guys, is enough. Kung makukuha natin, bonus na lang yan. Pero ang wish ko kay Angelica Lopez ay makarating sa top 5 ng Miss Grand. Okay na ako doon. Or top 10, di ba? So, tiwala lang. Huwag tayong masyadong agresibo. Ganon. And then, para naman sa sumunod na chika, ito nga, format ng Miss Universe, ng Miss World, inilabas na. So, ang format ay top 40, top 20, top 8, and then top 4. Katulad din nung nakaraan taon. So, magkakaroon ng Continental Queen or Continental Group sa Amerika, 10. Tapos, Africa, 10. Tapos, Europe, 10. Asia, 10. And then, susunod na cut ay top 5. So, susunod na cut ay top 3. Tapos, pagdating sa top 8, apat na winner, isang winner, apat na Continental Queen at isang winner, and then, ayun na, runners-up na yung iba. So, yung sa top 8, yung apat magiging Continental Queen. Tapos, yung sa baba, yung matitirang apat, sila yung winner, yung runners-up at saka winner. Kayanin daw ba ito ni Asia Rose Simpson? Magtiwala lang tayo sa proseso ni Asia. Ako naman parang feeling ko, kakayanin niya yung top 4. Kasi matalino naman sa Asia, marunong naman sumagot, and then siguro tiwala. Oho. Tiwala yung kailangan nating ibigay kay Asia Rose. Depende yan sa progreso. But feeling ko malakas sa Asia eh. Kaya niyang makarating sa top 2. Tapos kaya niya mag-top 4. Ganon. Pag nakarating niya sa top 4, kaya niya mag-winner. Kasi alam kong makakasagot siya. But siyempre, pagkatiwalaan pa rin natin ang magiging laban natin at alam niyo yon, suportahan natin si Asia ng bonggang-bongga. Hindi magiging madali, pero naniniwala ako sa progress ni Asia ay maganda. So, from the start until now, masasabi ko, hindi niya tayo dinidismaya. Talagang nakikita natin na, oh my gosh, pumapalo pa rin siya ng todo-todo. At in fairness, di ba? So, yon. And then, para sa sumunod natin, chika, pambato natin sa International Queen na si Red. Mama Sam, tingin mo, kakabog ba? Kung maghahanda siya, kakabog siya. So, hindi ko alam kasi kay Red, hindi ko siya nasusubaybayan kung gaano ba siya kagaling, gaano ba siya kabongga. Parang nakikita ko, para siyang yung last year na pinadala natin sa International Queen, si Patricia Ann Lorenzo. So, kung gagalingan niya pa at magiging palaban siya, bongga. At tingnan natin kung kaya niyang maka-top 4 dyan. Top 3 pala, top 3. So, yon. But for now, nakikita ko na mukha namang palaban si ate. At chance niya na yan, di ba? So, ang kanilang competition ay magaganap din next month. So, yon. So, International Queen. Abangan natin yan. Ang nalulungkot lang kasi ako sa International Queen, yung mga girls dito, na nananalo na or nagpe-play, sumasali sa MGI All-Stars. And then, nawawala yung pagiging reyna yung alam mo yun, yung kalidad ng pageant ng International Queen.
sana yun kasi yung suportahan eh. Etong LGBT pageant na to, sa totoo lang, hindi naman na kailangan nila sumali pa sa mga pambabaing pageant kasi wala naman silang dapat patunayan. Ang dapat lang nating gawin ay suportahan sila na lumago pa ang international queen. Ako para sa akin mas gusto ko suportahan na sumasali sila sa international queen more than sa makita ko sila sa ibang pageant. O, ng katulad ng Miss Universe, katulad ng Miss Grand All-Stars. Tapos pagdating doon, hindi naman sila nananalo, yung ganon. But, let's see, kasi top 5 naman si naging runners-up naman. Pero kasi naging runners-up siya because of voting. Oho. Hindi ko talaga masasabi na yung galing, di ba? Pero nandoon ako sa part na sana na lang, doon na lang sila sa international queen and then palaguin na lang yung pageant na yon. Kesa makita mo pa sila sa mga pambabaing pageant na parang hindi ko alam. Mhm. So yon. So sabing ganon, ito daw yung pagiging reigning daw ni Oppo Suchata ang pinaka-boring na reigning ng Miss World. Agree ba kayo doon? Ako to be honest, hindi ko nakikitang ganon. Never kong nakitang boring ang reigning ni Oppo Suchata. Sobrang nagtuwa nga ako kasi ang dami niyang ginawa. Tapos nanatili siyang queen from the day one until, 'di ba? End of the reigning niya. So ako para sa akin, parehas lang din ng mga nagiging Miss World yung kanyang reigning. Tama lang, nagtatrabaho, tapos sincere sa pagtatrabaho at bongga, di ba? So nabonggahan nga ako dito kay Oppo Suchata eh. Yung nakita ko to, sabi ko, my gosh, talagang hindi mo talaga masisisi kung bakit siya ang piniling Miss World. Kasi very Miss World talaga yung dating niya. And congratulations dahil the first ever Thailand Miss World. Di ba? So yun. So proud ako sa kanya. At deserve niya yon. Oho. And then, para naman sa sumunod na chika, ito nga, tag and war ni Mr. Nawat at saka ni Raul Rocha dito sa social media regarding sa Miss Universe. So, kahapon, nagsalita si Raul, hindi naman nagsalita, nag-press release ang Miss Universe na sinasabi nila na eto daw si Mr. Nawat, ang papel lang daw sa Miss Universe ay National Director. Pero nagsalita si Mr. Nawat, kahapon sa kanyang live. Siyempre na-hurt si Mr. Nawat sa sinabi ni Raul. And then sabi niya, wala naman daw siyang ibang hangarin sa Miss Universe kundi tumulong. Hindi daw niya gustong maging may-ari ng Miss Universe. Hindi daw niya gusto na maging part ng Miss Universe talaga. Yun yung mga sinasabi niya eh. Parang wala siyang interest na makuha ang Miss Universe. Ang gusto lang niya ay matulungan ang Miss Universe. To be honest, ang reaction ko doon, nandoon na tayo. Nakikita naman natin na very helpful etong si Mr. Nawat dito sa Miss Universe. Pero kasi, may sarili naman siyang pageant. Ang hindi ko kasi naiintindihan, may sarili naman siyang pageant. Bakit hindi na lang siya mag-focus doon? Kasi sinasabi, nag-invest din daw itong si Mr. Nawat dito sa Miss Universe. Kung totoo man to, nakakalungkot. Kasi alam mo na nga na ganyan yung organization. Alam mo na nga na gano'n yung nangyayari. Bakit ka pa nag-invest, di ba? So ako better na lang na mag-focus talaga siya sa Miss Grand, sa MGI All-Stars kasi bongga naman yung pageant niya eh. Hindi naman niya kailangan na tulungan pa ang Miss Universe. Kung babaksak ang Miss Universe, di hayaan niyang bumaksak. Ganun talaga siya na nga rin ang may sabi na matanda na si Miss Universe. So 75 years old na si Miss Universe. At patuloy pa rin naman silang lumalaban. So, wala tayong magagawa nasa ganitong kamay eh. Pero kasi syempre, instead na ma-stress siya ng bonggang-bongga, di better na, alam mo yun, mag-focus na lang siya talaga sa sarili niya, di ba? So, kasi parang feeling ko hindi niya deserve yung sinasabi sa kanya ni Raul
Tapos hindi niya deserve na ma-stress ng todo-todo. Dati na siyang na-stress nung nakaraang taon dito sa Miss Universe sa Thailand ginawa. Stress siya. Tapos ngayon, hinahayaan niya pa rin ma-stress. So kung ako sa kanya, tigilan niya na yung Miss Universe. Total siya na rin naman na nagsabi na wala siyang interest sa Miss Universe. Hindi niya gustong maging honor. Tumutulong lang siya. Gusto lang niya magtrabaho. Pero kasi siya na rin naman na nagsabi na may pera siya, na meron siyang pageant, di mag-focus siya doon sa pageant niya. Huwag niyong ubusin yung energy niya sa Miss Universe. For what? Di ba? So, yun. So, kawawa kasi siya eh. Siya yung nasisisi, siya yung biniblame. I love Mr. Nawat. At ayoko siyang nakikitang ganyan. So, focus na lang siya. Sabing gano'n, sana daw bumalik si Paula Sugar sa Miss Universe na maging ownership. To be honest, ako, naka-move on na ako dyan. Parang feeling ko, kung bakit nangyayari ang Miss Universe ng ganito, kung bakit ganyan kagulo, because of them. Because of her. Di ba? Kasi hinayaan niya eh. Binenta niya eh. So, ayun, kung may sisisihin man ako siya yon. Ayoko man siya sisihin pero siya yon. Kasi pinabayaan nila yung Miss Universe. Nasa kamay nila eh. Binitawan nila ang Miss Universe. Hindi nila pinag-aralan ng maigi kung paano pa ito masasalba ng bonggang-bongga. At higit sa lahat, pinagkatiwalaan nila si Kun An. So, yon. So, ngayon, nasa alanganin ng Miss Universe. Gawa nino. So, gusto ko ba siyang bumalik? Parang feeling ko hindi na rin. Mas gusto ko parang makakita ng bagong organization. Yung gusto ko pang makita na sana bagong organization from USA, hindi sa Asia, from USA. Kasi itong brand na to is from USA. Gusto ko siyang bumalik sa New York. Gusto ko nasa New York ang Miss Universe. And then gusto ko taga USA ang may-ari. At higit sa lahat, maayos na tao. Yung tipong may malasakit talaga sa Miss Universe. Pero ang tanong, sino na nga bang may malasakit lang sa Miss Universe? Di ba? So, yun. So, malasakit or interest. So, yun. So, nakakaloka kasi, di ba? Kung isipin mo, nakakasad. Pero ayun na nga. So, I hope na sana bumalik to sa pag-aari ng Amerika. Sa kamay ng Amerika. And then, gusto ko sila doon na mag-manage and then maibalik sa New York. Hindi yung iniisip ng iba na gusto nila mabalik si Paula Sugar. Hindi, inayawan niya na eh. Binitawan niya na eh. I hope so. Pero sa ngayon, hindi yun yung goal. Ang goal dito ay makakuha ng tamang maayos na hindi ang interest ay, alam mo yon na parang pagsamantalahan yung nangyayari sa pangalan ng Miss Universe para magamit nila. Ang gusto ko yung sincere talaga na pangangalaga. So I hope. But for now, bahala sila. Kakagulo sila. So yon, ganun lang. And then para naman sa sumunod na chika, pambato natin sa Miss Universe. Matindi. Pero ang tanong ay makaapekto kaya sa kanya ang may-ari ng Miss Universe para sa magiging laban niya? Ang sabing gano'n, nawawalan daw sila ng tiwala kasi daw yung may-ari daw ng Miss Universe ay gewang-gewang daw. Ako, para sa akin, huwag niyong isipin yun. Ang kailangan nating gawin ay pagkatiwalaan si Bea Milan Windorski kasi naniniwala ako na kahit sinong organization, basta makitaan nila ng potential, ang isang reyna, kaya nilang ipanalo. Huwag tayong mag-base doon sa nangyari nung nakaraang taon. So, yung nakaraang taon ay nakaraang taon. So, ito na yung ngayon taon. So, dito na tayo mag-focus. So, parang feeling ko naman, malaki yung chance natin na makuha ang corona dahil iba ang Bea Milan Windorski, di ba? So, yon. So, tiwala ang kailangan natin gawin. Magtiwala tayo sa organization,
magtiwala tayo sa proseso, magtiwala tayo kay Bea Milan Mindorski at higit sa lahat, magtiwala tayo sa itaas, di ba? Yun yung kailangan nating gawin. Huwag masyadong mag-overthinking. Sabi ko nga, i-enjoy natin yung pageant more than doon sa i-pressure natin ang mga sarili natin at nawawalan tayo ng tiwala kasi nga doon nga sa organization. So, mas gusto ko na makita yung mga tao na patuloy na sumusuporta sa pambato natin at patuloy na pinagkakatiwalaan natin yung pambato natin. More than doon sa nag-iisip tayo na kung ano-ano. At higit sa lahat, magtiwala kayo sa organization. Yes, maaaring hindi nyo gusto, pero ganun din naman dati sa Miss Grand nga, di ba? Paulit-ulit ko lang sinasabi sa inyo, magtiwala lang kayo sa Miss Grand kasi ibibigay at ibibigay yan sa isang babae na deserve ang corona. Sa ayaw sa gusto nila, ipuputong nila ang corona sa Pilipina beauty queen natin. At ganun na nga yun nangyari. So ganun din yung gawin natin dito sa Miss Universe. Magtiwala tayo sa reyna. Magtiwala tayo na isa sa mga reyna natin na ipuputong nila ang corona sa ulo ng ating pambato. At yan ay si Bea Milan Mindorski. So, tiwala lang guys. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa love and support, sa mga hindi pa nakaka-follow. Ano pang hinihintay ninyo? Follow na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Love, love, love.